2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayon. Happy Sunday po sa inyong lahat. So yon, galing ako sa simbahan kanina, nagsimba ako ng bonggang-bongga at talaga pinagdasal ko kanina si Nikki Di Morao, di ba? And then of course, kayong lahat din, sinama ko din kayo sa mga panalangin ko. Kaya naman guys, maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. And then of course, sa lahat ng makamamasam dyan na talaga namang solid na sumusuporta dito, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, ang chika natin today, nakita ko kaninang umaga yung isa naming kapitbahay na, alam mo yon, na sobrang tagal ko na siyang hindi nakikita dahil umuwi siya ng probinsya at ngayon nagbalik siya dito. Tapos sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, magsisimba. So konti lang yung oras namin na makapagtsikahan dahil paalis nga ako at siya naman ay nakatambay dyan sa baba. Nawindang lang ako, hinahabol ko kasi yung oras. Pero na-miss ko siya ng bonggang-bongga at ang gwapo-gwapo niya ngayon na talagang masasabi ko, yung katawan niya, oh my God, grabe, delicious. Charot! So, yan. So, ito na nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa ating mga pag-uusapan ngayon. Kaya, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Reyna ng Supranational. Nasa Pilipinas na. Yes! Nasa Pilipinas na nga ang Reyna ng Supranational ngayong taon na to at para umattend ng Miss Philippines dahil ang Miss Philippines, ang competition doon ay isa doon ang mananalo ay magiging Miss Supranational. Kaya nandirito itong si Miss Supranational. Yes, kung titingnan mo siya, oh my God, napakaganda niya. Si Miss Ecuador to, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yes, sobrang gumanda siya lang ngayon ng bonggang-bongga. At talaga naman masasabi ko, iba talaga ang Reyna ng Supranational, no? Talaga, iba yung charisma na meron sila. Iba yung ganda ng mga mukha nila. And then, in fairness sa kanya, gusto ko siya. Tapos yun, sabi niya, first time niya nga daw nakarating sa Pilipinas. And then, sobrang excited niya sa magiging bagong Reyna ng Supranational. And then, of course, looking forward siya makita si Pauline Amelex. Ayun yung sabi niya sa interview niya. I'm happy for her. Di ba? Kasi at least, eto na siya. Makakarating na siya. Nakarating na siya ng Pilipinas. At syempre, tingnan natin kung anong pasabog ang gagawin niya. Ito daw yung unang-unang tour niya, tour country, di ba? So, ang Pilipinas. So, welcome to the Philippines, Miss Supranational Queen. Di ba? Napakaganda niya, in fairness talaga. At hindi lang yan, ito na nga ang sumunod natin, chika. Miss Universe Organization at Honor na sa El Salvador na. Yes! Nakipag-meeting na nga sa presidente ng El Salvador itong si Kun An. Meeting ha with the organization of Miss Universe. Hindi silang dalawa. In fairness ha, grabe ang gwapo ng presidente ng El Salvador. At syempre si Kun An, nako, bet pa naman niya yung mga may bigote talagang ganito. Nako, ano kayang magaganap sa kanila? Charot! So, yun. So, eto na nga. So, isa na tong pahiwatig sa atin lahat na tuloy na ang Miss Universe. Dahil ang organization nga ng Miss Universe ay nauna na lumipad sa El Salvador at para ayusin ang mga bagay-bagay na dapat nilang ayusin sa pageant. Oo. At ayun na nga, excited ako dahil sa susunod na linggo, magliliparan na dyan ang mga kandidata na lalahok sa Miss Universe. At schedule nga ni Michelle D ay 30 to 31 ay pupunta na siya sa LA at mananatili muna siya doon ng ilang araw para sa kanyang preparasyon sa Miss Universe and then pupunta na siya sa
Miss Universe. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Tapos nung isang araw nakita natin magkasama si Pia Wurtzbach sa isang event at saka itong si Michelle D. Ang maganda doon, syempre, mabibigyan ni Pia Wurtzbach ng mga tip etong si Michelle D kung ano pa yung mga kailangan. Ang nakakatuwa kasi nakasama niya ni Michelle D si Catriona Gray. For sure, nagbigay din to ng magandang tip sa kanya. Nakasama ni Michelle D si Megan Yang na ang ating Miss World. And for sure, nakapagbigay din to ng tip sa kanya. And then, eto na nga, ang Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach. For sure, nabigyan din siya ng magandang tip. So, ang akin, maraming baon si Michelle D sa kanyang competition sa Miss Universe. And I'm so excited. I'm so excited to her. So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So, magkakaalaman na yan sa mga susunod na linggo. At hindi lang yan, eto na, syempre, Miss Grand. Magaganap na mamayang 7 PM ang kanilang preliminary competition. Sa mga nagtatanong sa akin, ang kanilang preliminary ay sa YouTube channel nyo po mapapanood 7 PM ng Vietnam time. So, para alam ninyo, tumingin kayo dun sa sa Google kung anong oras. Ang alam ko parehas kami ng Thailand. So parang 8 PM sa Philippines. So yon. So sure na mamaya ang preliminary competition na mapapanood ninyo sa YouTube channel ng Miss Grand TV. O, di ba? So yon. So ang tabayanan natin. At syempre ito na nga, may tanong sa akin na, Mama Sam, anong masasabi mo? Tingin mo ba si Miss Grand Indonesia versus Miss Grand Myanmar, sino sa tingin mo ang mananalo sa kanila at makakarating sa dulo ng competition? To be honest, medyo dikdikan talaga yung labanan dito sa Miss Grand kasi sa sobrang dami ng magagaling. Pero alam mo, malakas ang laban ni Myanmar. Yes, malakas ang laban ni Myanmar bilang top 5. Hindi ko siya nakikita na magta-title. Top 5, yes. Malakas yung laban ni Myanmar at nakikita ko na kaya niyang kabugin si Indonesia. So, si Indonesia, you have to be careful to Myanmar sa mga galawan. Pero kasi kung titignan mo performance level, mas panalo ang performance level ni Indonesia. Pwede naman tong kabugin ni Indonesia in performance level. Hindi ko alam kasi para sa akin, malaki ang contribution ni Myanmar dito sa competition nila ngayong taon na to. Kasi sa sobrang dami ng followers niya, umaabot ng kalahating milyon. At yung mga boto niya, talagang ewan ko saan nang gagaling to. Ganong kalakas yung impact ni Myanmar. In fairness naman kay Myanmar, mas maganda talaga siyang tignan more than kay Indonesia. Totoo yan. Kasi very Asia yung ino-offer niyang beauty. Pero for sure, silang dalawa pasok sa top 10 yan. Na ano ko yan, nararamdaman ko. Pero parang feeling ko si Myanmar aangat siya hanggang top 5. So, yon. At eto pa, tingin mo Mama Sam, si Miss USA kaya ang manalo na Miss Grand International ngayong taon na to? Feeling ko hindi. Feeling ko top 10 din to. So, yon. So, hindi ko alam kasi alam naman natin si Mr. Nawat, yung game niya, yung strategy game ni Mr. Nawat ay hindi mo ma-predict. Minsan, ito yung nilalapitan niya, ito yung sinasamahan niya, pero hindi naman ito ang nananalo. So, nandoon ako sa sino ba talaga ang gusto ni Mr. Nawat? Kasi pwedeng dark horse ang manalo dito. At hindi natin alam, pwedeng hindi maingay ang manalo dito ngayong Miss Grand International. So, yun yung nararamdaman ko. Kasi, gusto niya kasi sa game ng Miss Grand International, medyo may pasabog, medyo may ingay. So, eto, caliber, si Miss USA, caliber talaga ang eksena. Pero tingnan natin mamaya kung ano yung ipapakita niya dito sa competition ng preliminary competition. Naniniwala ako na si Miss USA ay iba yung caliber niya. Tingnan natin kung magbabago mamaya. But doon nga sa sa Natcos, 'di ba? Parang hindi siya nag-shine. Nawala yung eksena niya, nawala yung paandar niya. But tingnan natin mamaya kung meron siyang ibubuga sa preliminary competition. For sure, hahataw yan ng todo-todo. Country of the Year, Mama Sam, tingin mo sino kaya ang magiging Country of the Year? At tingin mo Mama Sam, kung sino ang mananalo dito, ay possible manalo ba ng Miss Grand International for this year? No. So, sa history ng Miss Grand, ang Country of the Year ay pumapasok lang sa semifinals.
pero hindi na nanalo ng Miss Grand. Wala pang Country of the Year na nanalo sa Miss Grand. Kung sakasakali, sila pa lang. So, yon. So, si Myanmar at saka si Vietnam ang nagbabattle, pero tingin ko mananalo dito si Myanmar. Kasi, grabe yung supporter ni Myanmar. Hindi ko alam kung kakayanin ng Vietnam makipagpukpukan talaga sa laban sa botohan dito kay Miss Myanmar. Kasi, grabe, umaabot talaga ng milyon yung boto ni Myanmar. So, tignan natin, magkakaalaman yan mamaya. For sure, isa sa kanila, iiyak. Charot! So, yun. Hindi ko alam. Basta nararamdaman ko sa finals, yung mga front runner na yan na may iingay, isa sa kanila talaga, iiyak. So, yon. At pwedeng isa sa kanila ma-El Tocuyo dito sa competition. Nararamdaman ko lang hindi ko sure. Pero, ayun yung nakikita ko. And then, Mama Sam, tingin mo, sino kay Colombia at Peru ang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Grand? Wala. Charot. So, yun. So, syempre, Colombia, nakita naman natin from the beginning ay talagang humahataw din sa competition. Sobrang panalo din yung mga galawan. Yes, isa sa mga tinik sa kanya ay si Peru. Nakikita ko na talagang pwede din si Peru na manalo din sa competition na to. Kasi kung pagiging fresh overload ang pag-uusapan, ay mukhang tsahin na itong si Colombia. Si Colombia para siyang si Miss Brazil si Miss Venezuela nung nakaraang taon na, alam mo yun, na medyo matured ng tignan. 'Di ba? Pero eto si Colombia, parang feeling ko, top 5 or top 10. Yes! So, yon. So, hindi ko siya nakikita na siya mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. Kahit gustong-gusto siya ng mga tao. Pero malakas to si Colombia. Makakatungtong to sa top 5. Ganon din si Peru. Si Peru kasi parang feeling ko, palaban. Tapos, alam mo yon, marami din followers to. Iba din yung ine-eksena niya. Pero hindi ko lang alam kung gusto siya ni Mr. Nawat talaga, ha. But, ayan, si Indonesia, si Myanmar, si Colombia, si Peru, sama po pa si Vietnam, nakikita ko sila na nakikipaglaro sila sa top 10 position. Pero maging top 5, hindi pa natin alam. Malalaman natin yan mamaya sa kanilang preliminary competition kung ano ang pasabog nila. Di ba? And then, usapang NatCos. Mama Sam, tingin mo, the most liked country for the best national costume ay si Vietnam, Thailand, and Philippines. Tingin mo, fair ba ang labanan na to? Yes! Very fair. Yes, I like. Kahit din ako talaga sa aking prediction dito sa NatCos, ay nag-number 1 ko dito ay si Thailand, nag-number 2 ko naman dito ay si Vietnam, and then number 3 ko naman si Philippines. Pwedeng manalo si Philippines, pwede din manalo si Vietnam, pwede din si Thailand. Pero silang tatlo ang may unique na national costume. Ibig ko sabihin, yung ipinakita nila, talagang lahat ng tao ay nagugustuhan sila. Kahit din itong si Nikki Dimora, sa lahat ng best national costume, top 10, top 5, pumapalo siya talaga sa top 2, sa top 3 doon sa mga sa mga page nila. As in talagang si Nikki talagang isa sa mga nagustuhan nilang NatCos, and then at saka itong si Vietnam ang nagiging number 1 sa kanila, followed by Thailand. Yes, kaya silang tatlo talaga yung masasabi ko best, most liked national costume ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Grand International. Do you agree? Yes, kung bibisita ka sa mga hot picks, sa mga top 10, top 5, ay nako, makikita mo doon talaga pasok sa panlasa nila si Nikki Dimora. And then, tignan natin kung hanggang saan o obra ba. Kasi doon talaga sa real count ng botohan, ando doon si Nikki Dimora siguro mga number 6 o number 5 na ngayon. Kasi meron na siya ngayon 61,000 vote. O, di ba? So, I'm so excited kasi parang feeling ko, aariba pa siya mamaya. Pero ito na yung last day ng botohan nila. Pero, sure ako na nasa top 10 si Miss Philippines doon sa best national costume. Sana nga umangat pa ng top 5 eh. Hindi ko lang alam sa mga judges ha. I hope kasama doon. Pero for sure, sa mga judges, pasok dyan si Thailand, si Vietnam, and then si Philippines. For me ha. So yan. So mamaya na nga magaganap ang national costume. Mama Sam, anong ine-expect mo kay Nikki Dimora?
Oh my God. Ang ina-expect ko syempre, mamaya, mas pasabog itong si Nikki Dimora. Magle-level up ng kanyang performance level. Ayun yung mga ina-expect ko. Plus, syempre, susopresahin niya tayo ng bonggang-bongga. I'm looking forward kung anong susuotin niyang evening gown. Yes! Doon ako talaga nag-looking forward. And then, I hope sa kanyang pasarela, mamaya ay magkaroon siya ng more energy at more power. I hope mag-o-ovaltine siya ng bonggang-bongga. So, yun lang yung gusto ko mangyari. Kumain siya at uminom siya ng maraming Ovaltine at saka tender juicy hotdog para may energy siya. So, yun. So, syempre nag-expect ako na ang kanyang buhok ay magiging talagang ayun na yun nakikita natin sa competition ng Miss Grand Philippines, yung makapal na kulot, and then of course makeup plakado, malinis na galawan sa entablado. I hope nang hindi siya madulas. Ayun lang talaga dinadasal ko. Kanina nagsimba ako, yun talaga isa sa mga dinasal ko, na sana magkaroon siya ng plakadong performance kasi we are almost there na. Di ba? So, I'm so excited na para sa kanyang competition. And then, let's see. Looking forward talaga ako mamaya sa makikita ko. Pero ayokong mag-expect too much. Ayun. Kasi, syempre, tulad nga ng sinabi ko nung Natcos, yung wala kang ine-expect, yung magugulat ka na lang sa paandar niya, much better. More than doon sa parang, ay, ito yung gusto ko, ito yung mamaya gagawin niya, ito yung pasabog niya. Ayoko. Doon na lang ako sa momento na, let's see kung ano yung makikita natin sa kanya mamaya. At malalaman natin yan mamaya sa preliminary competition kung ano ang eksena, kung tayo ba ay may excite o tayo ba ay may disappoint. Pero tulad nga na sinabi ko, don't expect kay Nikki Dimora para mamaya ang resulta sa mata ninyo ay maganda. Diba? So yun! Kayo guys, are you excited na? Sino bang mga kandidatang inaabangan ninyo mamaya sa Miss Grand International sa kanilang preliminary competition? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! Have a nice day!